Natanggal na. Good morning guys and happy Vlogmas Day 1. Ay, Day 2 na. Kasi ina-edit ko pala Day 1. Edit mo man. Yun, yung November pa ngayon kaya hindi ko sure if considered ba yung Vlogmas pero dahil i-upload ko na siya ngayon this December, consider na lang natin siya Vlogmas. Anyways, good morning! Hindi ko alam na sasabihin ko ngayon sa YouTube na Vlogmas Day 2 dahil balak ko na yung Vlogmas is sa mini vlogs dapat kasi nagpapala ko sa broadcast channel natin. Then, ang pinili nyo is YouTube. Hindi ko sure bakit pinag-aaral po yung cellphone. Gising na tayo. Hindi ko sure if bakit pinili nyo YouTube. Pero, yun, sana makapag-upload tayo. And yung vlogmas naman is very raw at kung ano yung nangyari lang isang araw or dalawang araw. So, let's try dahil mas maikli yung i-edit. So, baka sakali makapag-upload. Pero, ngayon tayo ay mag-almusal. Nauna na nagising si Habi, so nag-prepare siya ng fried rice. Itlog at tuyo. Ilang araw ko nang gusto ng ng ganyan na almusal. Pero dahil hindi kami lagi nagigising na super aga, kasi syempre, maggaganto ka rin na almusal, tapos alas 10 at alas 11 na. Alanganin sa lunch. So, ngayon is alas 11 pa din. 10:40. Anong oras nagising? 9 ba o 9:30? 8:30. Yun. Ganun oras kami nagising. Pero okay na yan. At least hindi super late, diba? Dahil ay kumain. Grabe yan sa... Gusto ko pa nga ng yan. May daing. Bang silog. Fried rice. Wala na nga bawang eh. Garlic powder na ganyan. Kaya pala, sabi ko, nasan yung bawang sa fried rice? Sarap naman yan. Tapos, hot coffee. Usually ngayon, hot coffee na kasi malamig na kapag kagising. Ang saya. Gusto ko yung ganyan, yung magigising ka, ang lamig. Tapos, last time dito, sobrang lamig talaga na parang nasa Baguio ka na. Umabot siya ng, pagka-check namin ni Habi, umabot siya ng 21 degrees Celsius. Diba? Yeah. Ang lamig. Eh, malamig na yun dito. Baka sabihin nila, 21 lang naman. Dito sa Pampanga, hindi naman lumalamig ng ganun. Kain. Grabe. Sarap. Ketchup dyan ah. Ba't di ka mag-ketchup kung gusto mo may sausawan? Tuyo kasi fried. Ay, fried. Dried. Ah? Dried fish. Iba ka na. Hindi mo makagat. Ang sarap. Sarap to sa soha eh. Bala ko talaga mag-vlogmas. Talagang buo na yung decision ko. Kaya sabi ko nga kay Habi, sige, mag-vlogmas na lang ako ng mini vlogs. Tapos, mag-vlog na lang ako for YouTube kapag mismong holiday na or sa Christmas na and sa New Year na. Kaso, hinahanap niyo yung YouTube. May nagpa-chat, may nagpa-comment, tinatanong ang YouTube. Tapos nagpapala ko sa broadcast channel, di ko in-expect na YouTube ang pipiliin. Shit! So, mag-film na lang tayo dito sa YouTube. Tapos na kami kumain, and ngayon ay work time. Ito si Habi. Lalaro. Work time na may halong laro ng COC. Kasi, alam ko, nabanggit ko na last vlog na iniba namin yung routine namin ni Habi. So, nag-work na kami ng after mag-almusal. Tapos, after mag-work ng kaunti, magla-lunch na. Tapos, after lunch, mag-work na ulit hanggang hapon siguro mga 5:30 to 6 ganyan. Kasi doon ida-drop off yung mga orders. Tapos, after naman, tapos na ang ating work. And that way kasi, mas nababalance yung time. Halimbawa,
mag-work na ganon. Tapos, kapag gabi naman, nag-edit ako, ganyan. So, nababalance yung time. And parang less burnout kapag ganon kasi na-differentiate mo yung, or nagkakaroon ng boundaries sa personal and sa work. Oh. Anyways, ito na ang ating bagong living room. Yan, nag-iba yung living room namin dahil binaba namin itong ottoman na to. Dati, di ba, nasa taas to. Kasi hindi siya kasya. Pero ngayon binaba namin dahil meron na dun sofa bed. Shinare ko yun sa TikTok. Pero, akala kasi namin, nung tinaas namin yung ottoman, nung dumating itong sofa, hindi kakasya itong hindi. Kasya yung ottoman, pero hindi mabubuksan yung cabinet. Pero, na-open naman pala yung cabinet dahil sliding naman siya. Ayan, no? Na-open yung cabinet. Tapos, na-open din to. Wait lang, lapit natin. Kasi nasa sulok siya. Na-open din to. Ayan, no? Ayan. Parang sagad na nga yan. Ayan, no? Sagad na ng cabinet yan. Na-open pa rin. Kaya okay lang pala. So, linagay na lang namin yung ottoman dito. Kaya kapag manonood or gusto mong magpahinga dito, ayun o, makakapagpahinga ka ng diretso. Kaya nga dinagdag din namin itong ottoman na to para pag gusto mong mahiga. Ayun. Minsan nakakatulog na kami ni Habi dito. Dito ako, dun siya. Pa-L. Pero tayo ay mag-work na. Work mode na dahil, anong oras na ba, Jo? 12 na yun. Tapos na kami mag-lunch and magiging late lunch na yun kasi heavy yung breakfast ngayon. Kapag kasi, usually yung breakfast namin is tinapay lang naman talaga at ganyan. Light, very light. Pero ngayon, nagkanin so baka magutom ng late. Let's work! Quick pause muna sa ating pag-work. Dahil 2 p.m. na and kailangan na natin mag-prepare ng ating lunch. Anong lunch natin, Jo? Anong lunch natin? Gusto mo yung tonkatsu? Sige, yun na lang. Ay, hotdog. Ano to? Mag-tonkatsu na lang tayo. Binili namin to last na nag-grocery kami. Dahil kakaano lang naman namin, sinigang and kahapon chicken. Ngayon ito na lang. I-air fryer ko na lang. Meron siya mozzarella. Ayan. Mahaba ba talaga to? Meron siya mozzarella. Okay guys, magulo yung kitchen. Okay na yan. Magsasaing na muna ako. And ino-worry ko kapag na ganitong routine namin dahil syempre after mag-drawing, babasain yung kamay. Hindi kaya mapasma. Everyday ganun yung nangyayari. Abby! Say hi to the vlog. Hi! Merry Christmas! Tayo ay magsaing. Hindi ko lang maayos yung angle. Ay! May laman yung isang rice cooker. So, ito na lang gamitin natin. Ang gulo ng angle. Ang gulo. Makalat yung kitchen. Parang, di kaya ito nagugas kagabi. Di ka? Di ka nagugas kagabi? Kasi nagluto ka ng pesto. Ano? Kasi nagluto ka ng pesto. Sa pesto yung kagabi, nagugas ako kagabi ng sa chicken. Naglusa ba? Nagugas ako, Jo! Natutulog ka nun! Hindi lang nga hugas eh. Naligpit din ako. Pa ako din, ano yun? Wet and dry na vacuum. Kala ko, dahil mansal kahapon. Wala na tayong bigas. Wala na tayong bigas! Wala na dyan? Di na nga, wala na kami bigas oh. Asan yung bigas? Hanapin na natin itong bigas. Pagpasensya nyo na ang aming kitchen. This is the reality. Ginagawa ko tuloy yung kaliwang kamay ko yung pinong ko. Pero mahirap kasi kakatapos ko lang
Drawing. Ako mapasma. Sasaing na muna ako bago ko ilagay sa air fryer yung tonkatsu kasi mga 20 minutes lang naman daw yun, sabi ni Habi. Yun, tapos mag-work ulit tayo habang hinihintay yung kanin. Welcome to our makalat na working room din. Work mode ulit lang tayo, guys. Kasi, ganun yung routine namin. Kaya dapat talaga yung vlogmas natin sa, mga short vlogs lang talaga. Kasi, wala kami ginagawa ni Habi. Kagising, kain, work, lunch, work, tapos gabi, edit, tapos kain ulit. Then, tulog. Baka maboard kayo sa, sa vlog. Pero dahil sabi nyo, yung natin, vlogmas is dito na lang sa YouTube. Okay. Luto na natin yung tonkatsu, guys, dahil kumulo na din naman yung kanin. So, ito, air fryer ko naman siya. And super memorable na tonkatsu sa amin, guys, kasi ito yung first meal namin dito sa bahay. Siyempre, hindi pa ako nagbablog noon. Wala pang kagamit-gamit sa bahay. As in, sakto pala nagka-kuryente dito noon. Empty space pa siya. Wala pa kaming gamit. Pero nagdala kami noon ng plato, yung kutsara. Tapos, nagdala kami nung pang-camping namin na lutuan para lang makaluto kami nun dito. Then, yun yung kwentong tonkatsu. Kaya super memorable nun. Kaya kapag nakikita ko yung tonkatsu or nakakakita ko ng tonkatsu, yun yung naiisip ko. Share ko na. Ilabas na natin yung air fryer. Ang dilim tuloy sa video kasi makulimlim. Biglang nagkumulimlim. Ayan o. Kita niyo ba? Kasi yun ang kitchen to eh. Ayan o. Yan. Makulimlim. Biglang kumulimlim. Grabe, uulan pa ata. Hinalagay namin yung ganito namin, yung oven, air fryer, dito sa baba kasi wala pa kaming kitchen cabinet. Hopefully next year, magka-cabinet na kami para mas organized dito sa kitchen. Ayan na, kakasabi ko na parang uulan. Umulan na. Yan siya. Biglang huminto yung ulan. Parang dumaan lang. Parang binuksan lang yung shower tapos pinatay. Tayo ay mag-harvest na papaya. Pero wala na kaming tanim, guys. Yan, natira na. Ayan yung namin. Wala nang puno ng papaya dahil natumba na lahat. Pero eto natira, di nga namin alam na hihinog pa siya. Ano kaya lasa niyan? Ay, natanggal na! Yan lang! Ito. Sira na. Hindi pwede pa to, may sinisira. O sige, alisin mo na. Kasi orange na sila. Eto, pwede pa to? Ay, meron pa. Pwede pa to pang tinola. Yan. Ito na lang yung namin natira. Nabagyuhan kasi. Pero ang daming bunga niyan. Nasira lang lahat. Tapos, wala na, kaya wala na garden na na vlogs kasi eto yun. Ayun yung okra, wala na din. Sira na. Tapos masusukal na dito. Yung flower na dapat ililipat namin yung to. Yan. Wala na din. Lumaki na lang sila nagka-bulaklak. Ay, lilipat pa naman namin sila sana doon. Ayun, meron bunga yung talong. Ayun. Ayun. Asan? Ito. May bunga yung talong. Yan ang aming garden. Wala. Kaya hindi ako nakakapag-vlog. Pansin nyo, wala nang vlog na nagpipik ng mga gulay. Kasi kahit yung kangkong, wala na din dito. Yan wala na. Pero yung mulberry namin, kasi namin sila pruning. So, nagkaroon sila ng bunga. Ay, kita nyo ba? Ayan
bunga. May bunga na sila. Tapos, meron dito pwede na i-harvest. Ayan o. Kulay black na. Ayan o, kulay black. Ayan. Kinat namin sila. Kasi ganun pala yung mulberry. Kailangan mo ikat, tas kalbuhin talaga. As in, para magkabunga sila. Then yun, nagkabunga sila. Meron nang pwede nang i-harvest. Kulay black. Pero lumilintik na. Tingnan niyo yung clouds. Yan o. Sobrang dilim. Sobrang dilim. Uulan. Ay hindi, umuulan na. Ayan yung garden namin. Gulo-gulo na siya. So yun, hopefully next year maayos namin siya makapagtanim kasi balak namin i-renovate ang ating garden and makeover ulit. Kapag nagka-budget. Inopen mo na yung papaya? Masarap kaya? Sayang, sobrang dami yan. Kaso, nasira sila ng bagyo. Ang dami sila. Last time kasi, nag-harvest kami ng papaya, walang lasa. Tapos nasira lang. Sabi ni Javi, matamis daw. Di ako masyadong mahilig sa prutas, pero I love papaya. Hilig ko yung papaya. Ang daming puno pa naman nun. Ilang puno yun, no? 4? 5? Hindi, 4 pa na kasi. Sa lalaki. Yun, 4 na puno ng papaya. Tapos, sila lahat may bunga na, no? Kaso, wala na tira. Pero, nakuha naman yung konting bunga niya. Naging, panluto ng tinola. Pero, yung hinog. Ah! Masarap siya! Sarap tayo, parang balita. Matamis siya. Masarap siya ngayon. Dahil siguro nahinog siya ng maayos. Last time kasi, tuloy-tuloy yung bagyo. Tapos, yun. Nasira lahat. Nabulok sila kasi syempre kailangan nila ng sunlight. And mahina sa ulan pala yung yung papaya. Hindi sila pwede ng matubig. Eh yung tubig pa naman doon na stuck doon sa banda sa papaya. So, nung nagtuloy-tuloy yung ulan, lalo na nung mga super typhoon pa, ang lakas ng hangin dito. Natumba na sila kasi lumambot na yung lupa. Kaya wala na muna tayong garden. Next year siguro. Kasi this December, for sure din na namin maasikaso yung garden. So, next year, and siguro mas okay na nun yung mga bunga. Kasi trinay lang namin magtanim ng tag-ulan eh. Pero hindi pala okay ng ganun na season dahil unang-una sa lahat, mabagal sila lumaki. So, payat yung mga stem nila, hindi sila healthy, hindi katulad kapag nagtanim ka ng kahit summer, basta meron sunshade, okay siya. Tapos next, kapag nagkabunga naman, if ever man na magkabunga, pero mahirap sila magkabunga, nabubulok sila. So katulad ng kamatis namin, nagkabunga siya pero nabulok lang yung kamatis dahil sa ulan. So yun. Huwag kayong magtatanim ng tagulan. Yan, maganda na magtanim ngayon dahil malamig yung panahon and all. Pero hindi na kami makakapagtanim guys. Hindi na namin maaasikaso. Anyways, tatapusin ko muna ang aking drawing dahil lopat natin yung iPad. Tayo ay aakyat muna para mag-edit. Yan, nag-stop na yung ulan guys. Hindi na umuulan. Ito pala yung bago naming sofa bed. Tanan! It's giving Hazel King. Ganda, diba? Tapos pinalitan na din namin yung yung aming bedsheet. Ginawa namin brown. Tapos yung gray. Inspired by rustic wood azure. Ganyan yung nila. Yung combination ng kulay para tugma sana dito. Yung parang earthy tone ba yung tawag sa ganyang color. Pero feeling ko yung duvet cover yung hindi nagpabagay kasi white siya, parang nangingibabaw dito. Pero itong green, tas yung brown, bagay. Dinig nyo yan yung blower kasi inom ko yung blower. Mainit dito kapag ganitong oras eh. Mas ma-press ko sa baba. Pero kailangan natin magpapasa muna ng videos. Pag kasi mini vlog, dito ako sa cellphone nagpi-film. And bakit merong mini vlogs kahit sinabi ko na sa YouTube na ako mag-vlogmas. Nakapag-film na kasi ako guys ng ilang mga videos. 2 na din yata yung na-film kong videos na
short vlogs. Pero dahil, yun nga, request ako sa inyo, nagpatanong ako sa broadcast channel if ano mas prefer nyo. Ini-stop ko na yung pag-film, pero every other day sana akong upload sana ng mini vlogs natin. Pero siguro dahil mas gusto nyo yung ganito, yung talking videos, kaya mas prefer nyo sa YouTube or dahil mas mahaba, ganun. Hindi ko alam. Comment nyo bakit mas gusto nyo YouTube. So, magpasa muna tayo. Pero magtataka bakit wala lagi isang upuan dito ginagamit ni Happy sa working area. Kain! Alam ko na share ko na tong juice na to sa inyo last time, guys. And naubos na namin siya. So, last na nag-grocery, bumili kami. Mozzarella, moment of truth. Wala man. Ba't sabi mozzarella? Dapat mahaba. Ito, box-box lang na cheese. Ang bakit ganun? Nabudol ka pa naman. Wala namang mozzarella eh. Masarap naman. Sarap siya. Good na. Tapos na kami kumain, guys. And natapos natin magpasa yung sa laptop ng mga videos. Kasi short vlogs lang yun. So, sayang naman yun na film. So, i-edit ko. Pero, aalis kasi kami ngayon. Kaya, kauwi na lang siguro ako mag-edit. Pero ngayon, ay maligo muna tayo. Tayo! Dahil nasa CR pa si Habi, tayo ay mag-e-edit ng mabilisan lang. Tingnan natin kung hanggang saan naaabot yung may edit natin habang siya ay nasa CR. Kami ay aalis na. Let's go! We are back home na, guys. Finally back home! Ilaw. Yan. Actually, kanina pa kami nakauwi, pero hindi lang ako nakapag-open ng camera kasi nagpahinga lang saglit. And, nakita ko kasi may upload si Hazel King. So, nanood muna ako. Yan. Speaking of Hazel King, ayun. Skin Hazel King. Pagkita ng Kosoba. Thank you so much. And, gamit na gamit to sa amin. Para kapag may bisita din, may extra higaan. Wala natin kasi siyang space sa baba. So, dito lang yung pwedeng space. Kaya yung ottoman, dati dito. Tapos, hindi naman namin din yun nauupuan lagi. Kaya, maganda din ito kasi favorite din namin tong tambayan ni Javi. Yung kapag, ayan, naka-outside clothes. Tapos, ayaw mo pang humiga sa kama. Dito ka naman. Ay, nandito ka naman nahihiga. Ang cute. Yun nga lang, kapag iba yung bedsheet, nangingibabaw siya. Siguro, bili ng bedsheet na babagay dito. Alam mo yung warm or earthy tone na mga bedsheet. Ganun. Pero, makita ko dito sa taas para mag-edit na. Tapos, coffee. Yung coffee na to kahapon pa. Ay, kagabi pa, natimpla ni Habi. Tapos may natira ako. So, renef ko ngayon. Iinumin ko na lang ulit. Ako ay mag-edit muna. Kasi, gusto ko makapag-upload this week. Hala, sabi ko lang bawal outside. Pero sinupuan ko na. Pero upo lang naman. So, yun, mag-edit muna ako. And time check, it's... Yan. 10:10.
PM na. Edit muna ako bago matulog and let's see tomorrow if makakapag-vlog pa ako. Kasi may mag-work dito sa amin tomorrow. So, maaga kami magigising. And hindi ako nakakapag-vlog kapag may ibang tao. Hindi ako. Matulog kanina siya. Hindi ko na bilinag yung mga ganap kanina kasi nahiya ako kapag may ibang tao. Mag-edit muna ako and see you guys tomorrow na. Sila nga for baby namin. Ayaw pang bumaba. Antok pa siya. Ayaw pa. Antok pa ikaw. Ito na may itsura mo, oh. Good morning! Abby! Gising kami maaga ni Happy ngayon dahil magpapagawa yung sa may garahe namin. Flooring lang naman. Yun, papunta na yung mga gagawa dun sa flooring namin. So, kailangan bumangon na maaga ngayon. Kahit ilang oras pa lang ang amin tulog. Dahil late kami umiga kanina and natulog. Feeling ko hindi na ako makakapag-update today dahil busy. Mag-update na lang ako siguro after nila nagtrabaho. Kaya, see you later guys. Good morning! Pick ng mulberry. Ang lakas ng hangin pa naman. Nasaan? Wow! Hindi ma-focus. Wow! Freshly picked. At freshly subo. Tamis? Parang nalasahan ko yung kamay mo. Mulberry! Tapos na ang aming garahe, guys. Annyeong! Yan. Finally guys, nakausap ko na kayo this day dahil wala ako masyado na film today dahil super busy nga namin dahil nga nagawa namin yung sa garahe namin and buti na lang natapos siya ng isang araw. At least bukas hindi na ganun ka-hectic dahil nga last na kunento ko nga sa inyo yung routine talaga namin is work, kain, tas work. Tapos, after ng gabi na yung free time namin. Pero, ngayon. Pero today, yun nga, nag-focus muna kami sa ginagawa dito sa bahay. Kaya, hindi na nakapag-vlog. Tapos, dahil nga, sobrang aga namin nagising ni Habi kanina. Nag-alarm kasi ako around 6:30. Tapos, nagising, tumayo kami, magsa-7. And natulog kami, 3:30 na yata. Yun na 3:40, basta late na. Kaya, yun, bangag talaga. Kaya, kaninang around 4 p.m., nakatulog ako doon sa sofa. Tapos, nung nagpaalam na nga yung mga magtatrabaho sa amin, bigla ako nagulat. Hala, nakatulog pala ako, biglang tayo. Kaya, yun. Tapos after nun, work na naman dahil nga hindi naman kami nakapag-work gaano today. So, tinapos namin yung work kahit hapon to gabi na. Kaya ngayon ko lang kayo nakakausap. Hinabol ko din kanina na mag-upload ng ating vlogmas. Yung mga yun kasi na-film ko na sila. Tapos, inaano ko na lang sila, ina-upload ngayon. Doon na pagdesisyonan ko na sa YouTube na lang din mag-vlogmas. Pero, dalawang ano pa kasi yun dalawang mini vlogs. Bali, isa na lang yan dahil na-upload na ngayon yung isa. So, isang vlogmas na lang yun. Then, wala. Sa YouTube na talaga. Tapos, kagabi din kasi, kaya late na nakatulog dahil wala. Napasubo ako nag-edit ng first vlogmas natin. Though, hindi ko nga ma-consider na vlogmas yun dahil last pa yun na nag-staycation kami sa Azure. Pero, sinali ko na siyang vlogmas dahil wala, na-upload ko siya ng December. So, parang ito pa lang ang official na vlogmas ko talaga. Sana ma-enjoy mo pa rin kasi hindi masyadong, nakastay sa bahay, puro gala, ganyan. Ito pa rin skincare ko, guys. Alam ko may nagtanong sa skincare ko. Pero nahihiya nga ako nag-share ng skincare kasi tulad nga ang dami kong pimples ngayon. Dahil di ko na pagod siguro or stress. Pero, share ko na din sa vlog na to yung mga
Alam mo, ang dami. Yung skincare ko, dahil last vlog pa yata yung may nagtanong kung ano yung skincare ko. So, ito, Celetec, tapos Lux Organics. Very, talaga, fan ng Lux Organics. So, sa sunscreen, kapag morning, yung skincare ko lang is itong Celetec na moisturizer, tapos sunscreen. Yan, everyday, kahit hindi ako umaalis, kahit nandito lang ako sa bahay, nagsa-sunscreen ako, and nakita ko yung difference niya kapag everyday ka nagsa-sunscreen. Then, kapag gabi, yung skincare ko lang is itong Celetec, hindi muna pa rin Celetec. Itong Lux Organics Miracle Repair Serum, yan. Then, ang Celetec ulit na moisturizer. Then, after nun, itong eye serum ng Original. So, trinay ko lang itong Original na serum dahil napansin ko na dito sa my under eyes. Pero, talaga kasi bata pa lang ako yung, nakita nyo, maga talaga yung ilalim ng ko, mata, yung under eyes ko, medyo maitim pa dahil nga puyat. So, naglalagay ako ng ganito. Then, napansin ko kasi dito, hindi masyadong maitim na yung under eyes ko, tapos nawala yung lines. Dati kasi as in may line dito sa mata ko, tapos nung in-stop kong gamitin yung lumitaw nga yun din. So bibili na pala ako. Hindi naman din siya ganun kamahal. And sa skincare, hindi ko din pinipili yung mga mahal na skincare dahil syempre kapag naubos lahat yun, then magbibili ka talagang mahimatay ka na lang talaga sa presyo. Kaya yung pinakamahal siguro dito is ito na lang na Lux Organics. Nasa 499 yata to. Pero effective kasi to. Pero dati kasi in-stop ko na itong Lux Organics. Tapos nag-try ako ng iba-ibang skincare. Meron pa nga dito mga nakatambak ng mga ibang skincare. Pero realize ko lumalalang yung balat. Ayoko na masyadong zoom dahil grabe yung pagod na itsura ko ngayon. Yun, nag-try ako ng iba-ibang skincare noon hanggang sa lumalayo yung mukha ko. Dahil, dati pa naman, parang college days, ginagamit ko na ito Celetec. Tapos yung toner pa ng Celetec na ito yung ginagamit ko. So, Celetec talaga ako kasi mas affordable talaga siya sa lahat ng mga skincare. Tapos, nag-try ako iba. So, sabi ko, wala naman masyadong effect sa akin. Hindi nga ako naninigaw, pero hindi siya yung glass skin na gusto mo na makinis yung mukha mo, gano'n. So, nag-try ako ng iba-ibang skincare, pero hindi sila nag-work. Lumala lang yung balat ko. So, bumalik na lang ako sa dati kong ginagamit. Ito pa rin serum, tapos itong Celetec, tapos serum ng Lux Organics. So, kung okay na yung skincare niyo sa inyo, huwag niyo nang baguhin. Dahil kapag binago niyo, lalala pa yung balat niyo. Ganun yung case sa akin, pero hindi ko sure. Dahil hindi naman din ako yung magaling sa skincare. Then, kapag na-feel ko na yung balat ko is, magaspang, tapos may pimples. Ayan, ito yung ginagamit ko. Lux Organics ulit na Miracle Solutions. Yan, ito. Itong specific na. Dahil iba-iba ito Emulsion. Hindi ko alam yung proper na pronunciation. Pero, yun. Kaya, yun yung ginamit ko today. Dahil nga, na-feel ko na yung balat ko talaga hindi siya okay. Tapos, may tigawat ako sa mukha. Dahil pagod and puyat siguro lately. Or dahil malapit na ang monthly periodism. So yun, hindi ko din pinagsasabay dati kasi nag-try ko na ito. After kong gamitin to, then ito yung gagamitin ko as moisturizer. Kasi parang moisturizer din yan. Maling-mali pala yun. Nagpula-pula yung mukha ko, tapos nanigyawat ako. Tapos hindi ko na ma-figure out kung ano yung mali kong ginawa kasi yun naman, ito na yung mga ginagamit ko noon. Pero bigla na ganun yung mukha ko. Meron silang something na ingredient na hindi sila pwedeng pagsabayin. Something na ganun. Di ko sure kung ano, pero baka may nagtatry sa inyo tapos nag-work. Tapos bigla pala sinabi ko hindi nag-work. Di ko alam, pero sa akin hindi nag-work yung ganun. So, share ko lang dahil may nagtanong. Yan yung skincare ko. That's it, the end. Ay, meron pa pala. Tanan! Ay, asan yung harap niya? Ito, Retinol Collagen Lifting Pad ng Mediheal. Ito, gifted naman to ng brand. So, siya, 4X deal. Then, trinay ko siya. Maganda naman siya. So, pinili ko yung retinol na, na variant nila.
dahil nga concerned na ako na parang masyado nang tumatanda yung itsura ko. Bumababa yung piski. Parang ganun. Basta. Kaya ito yung pinili ko. Pero parang mas maganda daw yata yung blue nila na ganito. Pero maganda din to. Yung relaxing siya. And kinabukasan, maganda nga yung balat mo. Lalo na kung nafe-feel mo na dry. And alam niyo, walang glow yung mukha. Maganda to. Pero hindi ko siya consistently na ginagamit katulad nitong mga products na ng skincare. Then, na-try ko na din yung The Albas serum na yung all spray serum ba yun? Maganda yun, pero yun nga yung sinasabi ko, kapag kasi mahal yung malit na bottle kasi yung maganda siya, pang setting spray, ganyan. Dahil may glow nga siya. Kaso yun nga, kapag mahal, tapos na-try ko, ay maganda, ganyan. Tapos, ito-try ko siya, tapos mahal naman siya. Yung ending, hindi ko pa rin repurchase dahil nga mahal siya. Lalo na kung hindi naman kailangan talaga. So, yun lang. Ito lang yung aking skincare. Tapos, na-try ko na din yung double cleansing, Chenalin sa Centella na, kasi yung brand yun? Basta Centella siya. Tapos, double cleansing oil siya, tsaka yung isa foam. Effective din siya kasi, pero hindi naman kasi ako nag-heavy makeup. So, lang yung ko. Bale, blush on, pati, concealer. Yun lang yung ginagamit ko. So, feeling ko, hindi din naman worth it na bumili ng gano'n, na mag-double cleanse kung hindi naman ako super nagme-makeup. Then, yung concealer ko lang naman is tuldok-tuldok lang dito. Tapos, yun lang. Anyways, ang haba na ng vlogmas. Baka mahirapan ako mag-edit. Natotoo lang kaya delay yung pag-share ko nga ng skincare is nahihiya talaga ako mag-share dahil hindi naman okay yung skin ko. Katulad yan, hindi ako confident na ilapit sa inyo current situation ng skin ko. Pero dahil may nagtanong last vlog, yun, share ko na lang sa inyo. And 1% na lang yung sumufollow na naman. So, see you guys sa ating